Ayan pa, naayuhan, no? God is good. All the time. God is good. And also, ang God is gracious. Very gracious. And He is very loving sa aton that until now, we are still alive. Amen? Because of His ultimate grace sa aton. So, last Sunday, no, we talked about keeping forward or keep forward Christians. And ang manali ako na aton niya ng topic sa Sunday. Kaya nakabang text makita in Exodus chapter 14. The Bible says that we are like soldiers. We are the soldiers of Christ. No? So, mga topic na if you have your Bibles with you, on Bible app, please open in the book of Joshua or Exodus chapter 14, and we will be reading from verse 1. Kapag ako na lang magbabasa from verse 1 sa matapos natin ng verse 13. The word of God said, Now the Lord spoke to Moses, saying, Now the Lord spoke to Moses, saying, Speak to the children of Israel, that they turn and come before Pi-hahiroth between Migdol and the sea opposite Baal-zephon. You shall come before it by the sea. For Pharaoh will say of the children of Israel, They are bewildered by the land. The wilderness has closed them in. And verse 4, Then I will harden Pharaoh's heart, so that he will pursue them. And I will gain honor over Pharaoh and over all his army, that the Egyptians may know that I am the Lord. And they did so. Now it was told the king of Egypt that the people had fled, and the heart of Pharaoh and his servants was turned against the people. And they said, Why have we done this, that we have let Israel go from serving us? So he made ready his chariots and took his people with him. And verse 7, also he took 600 choice chariots, and all the chariots of Egypt with couplings over every one of them. And the Lord hardened the heart of Pharaoh, king of Egypt, and he pursued the children of Israel. And the children of Israel went out with boldness, so that Egyptians pursued them. All the horses and chariots of Pharaoh, his horsemen and his army, and overtook them, camping by the sea beside Pi-hahiroth before Baal-zephon. And when Pharaoh drew near, the children of Israel lifted their eyes, and behold, the Egyptians marched after them. So they were very afraid, and the children of Israel cried out to the Lord. Then they said to Moses, Because there were no graves in Egypt, have you taken us away to die in the wilderness? Why have you so dealt with us, to bring us up out of Egypt? Is this not the word that we told you in Egypt, saying, Let us alone that we may serve the Egyptians? For it would have been better for us to serve the Egyptians than that we should die in the wilderness. And Moses said to the people, Do not be afraid, stand still, and see the salvation of the Lord, which He will accomplish for you today. For the Egyptians whom you see today, you shall see again no more forever. You shall see again no more forever. Kajiwan ang takong pamatian na verse in verse 13 na makita natin dito sa chapter 14. Na siling ni Moses sa ilan, Do not be afraid, stand still, and see the salvation of the Lord, which He will accomplish for you today. For the Egyptians whom you see today, you shall see again no more forever. Hindi mo na sila yung makita sa kapupusan. No? Ang muna lang sa isang palong sabi. So, keeping forward Christians.
Hindi nagatulog again, kung nag-focus ka sa ginawang pagbatas, pag-persever. Masama ko pagpanagaton. Ikaw mo na kaya sa pagkabuhay natin, sa pagkabuhay natin, dapat kita sa mga nabudlayan. Unless na ako kaaguman ang tuman katawong na pagpangabuhi. Pero ang challenge natin sa ato na pag sa ato pagkabuhi, sa ato na pagpangabuhi, padayon sa paglakad. Amen? And pareho ko nasa gustuhan ng pagkabuhi. Sa gustuhan ng pagkabuhi, kung may harap pa, ginapaagyan permis sa mga kalalangan, balatian, mga pagkilaw, nakakap. Gustuhan din. Kung para sa mga tao na sa kapalibot na hindi man gustuhan gustuhan din ang ginatistingan sa Ginoo. Amen? Kita. Kaya ginagdas kita sa Ginoo. Ginasalak kita sa Ginoo. So ako niya ang word na keeping forward or keep forward. Focusing on perseverance. Pagbatas. Pagtuo. At pagsalig sa pagtuloy sa Ginoo. Okay? Ako na galit kung kita nagawan lang ako bilang mga Kristohanon. And with a call to action to continue moving forward in faith, even in the face of challenges. So, with me, meron tayo ng mga pagtipon-tipon kami ba mga pastors, nakita ko na sana experience, dala nito sa may tawi-tawi, no? Idala sa mga kupiran sa kapis, kapiran ganito sa libros, no? Halos ay panglakas ng mga kadoktrinan. Pero ang challenge sa ila, keep forward. Ako din na, bilang soldado, bilang pulis, keep forward. Ako panyaharap pa sa isa kainito, sa salitang tuon natin, ang mga soldado din natin. Mga pulis sa ilang pag-training. Para makatapos ka, para malambot mo, ginakakito mo, anong challenge sa ilan? Keep forward. Susabot na ng mga Kristohanon para malambot naman ang gusto na malambot sa Ginoo sa aton. Matayon sa paglakad bilang mga Kristohanon. Di ba ang marching, no? Ang marching nila, no? Marching, no? Ako na. Basta marching. Na-forward. Na-forward. Wala sa marching na. Natapos kayo. Marching lang. Sunod-sunod na. Kaya mo na ang keep forward. Ang pagmarcha. Ang paglakad. Ang pagpanaw. Sa mga Kristohanon. Wala niya nagkakatuo pa. Ako niya, nagkawan na. Nagdiretso na. Sadya ko yung isa. Di ba na ang mga ulo na sir, wala na sir mga sir ba, wala na sa pinag, wala sa pinag. Natiso na, di ba? No? Paano ka? Tawag ko na. Ulo na ito. Gaan na kayo kontak na sa unan, hindi na nambot sila. Kung na ganyan ang example sa mga gagawin ko, hindi kita dapat kaangay sa asawa nila. Nga sa inyong mga pagkabutan, nag-ulitin sa sudong nag-uura, no? Nagbalikin pa siya, hindi mo yan, kaya ang basa nyo mo sa ilan, hindi na kung balikin ko nila. Nabato ako, magbalikin pa ako sa mga pagkabutan nyo. At kung ako kayo nagbalikin, nahimo siya na kasi. Paginan mo na, paginan mo. Oo, na ginahampas ang ulog sa Ginoo nga sa iyang pagbalikin. Amat-amat na nagabato siya na nahimo kasi. Pinasa sa pinutulanan niya. Tuhod na nga, di ka sa tulog sa Ginoo. Ako ng Ginoo magpakita sa iya ng mga nito. That's why sa aton pa, padahal na sa pag-focus sa unahan, padahal kita sa pagpanaw, hindi na kita magbalikin, no? Side by side, kung sa likod ka, tayo sa pagpanaw, mga Kristohanon. So, keeping forward, focus on perseverance, faith, and trusting in God's guidance, with a call to action to continue moving forward in faith, even in the face of challenges. Pero kabalo kung sinusunod ka tubang sa challenges, kag wala kang kinakabalo kung ano ang mga challenges na ato na tubang sa pilang adlaw.
in a military parade or on maneuvers. Alam kita, kabalang mo sa bilo ko, mag-aabot din ang tinikon na liwat ang mga soldado, mag-amarcha. Mag-amarcha sila, kaya mag-aabot ang tuman na gera. And hoping and praying na mag-abot man ang gera na pinapaabot ng Diyos. Wala na kinabi. Mabay ang hinang ng gera, no? Gera sa bukos na kalimutan na ila ang bangon sa pesos. Amo na ang ginatawag natin nga second coming of Christ. After we rapture by the Lord Jesus Christ, magatungtog siya ni Watri, ang nabasang sa Bible, magatungtog siya sa bukid sa Sinai. Ang rapture hindi pa na second coming, rapture din na niya. Ang second coming of the Lord Jesus Christ na magdurog ang iya na kahit diri sa kalimutan. Okay? That ang 10 nations, I do not know ano yung mga 10 nations, but I believe ang 10 na nations na hindi na mag-join sila at sila ay mag-antubang sa Lord Jesus Christ sa pagkwentro, hindi sila makapirdi sa Lord Jesus Christ. Pero I believe na yung 10 nations, mga famous nations sila, mga big nations sila, ay puntaon nila sa Lord Jesus Christ. Sabi, no? Pero, ano namin natin na, no? Kaya sulat na sa dito kita yan sa ibabaw. So, ako na maabot ng time na ang mga soldado na marcha, nakaangal sa sining formation of soldiers na military parade or of maneuvers. Okay, pa sa akin na sa akin ng points. So, kasi din po sa last Sunday, mahin ko lang tayo ng tao o introductions na kita. Kada sa next Sunday, ako lang na ako ng mga points. And, Arisubong, ako na yung mga pagkatunan. First, we notice the problems they had. Kung ito na nabasa, from verse 1 down to verse 13, ang mga Israelites, may anak sila sa problema. Okay? Kung ito na basahon from 1 until verse 12. Grabe ang ilang ng problema. Now, number 1, problem A, they had a problem with the wilderness around them. Tinigyan sila sa tunga sa kalingawan o sa tunga sa desyerto. Nung makita natin in verse 3, nagtaman na wala nilang ang first problem nila. Sa my verse 3, ang pagkasa ko sa Ginoo, for Pharaoh will say of the children of Israel, they are bewildered. Inota ko ang word na bewildered. Kung ano na siya na word. By the land, the wilderness has closed them in. Now, ang word na bewildered, sa aking talaga Bible, sa New King James Version, ang kung sila sa bewildered, to confuse or agitate or agitate. Ako na ang word na bewildered or base ang ibang nila na ginamit is confused. Pero bukod sa likod sa sinata word, to confuse or agitate. Okay? Kasi sila ng Pero, sila niya, that the children of Israel, they are bewildered by the land. The wilderness has closed them in. Mata lang sila kung si Pero ba. Mata lang sila sa wilderness. Malibog ng ulo nila kung hindi na sila maaki. That is why there are hundreds of chariots, hundreds of captains, ang ilan rin ang naging padala para lang doon, langsong, tagubusong kamatay ang ining mga Israelites o mga Israeli noon. So, kaya makita natin, they had a problem with the wilderness around them. Sa ilang may problema sila. Ano pa lang nilang problema? Wala na ako sa kaaway ng kalagan sa ila.
Moses naman, balik naman sa Ginoo, challenge na naman, patayin na sa paglakad. Kaya ang Ginoo, inumasod na kita sa, ano na, sa mga Egyptians, pero, ako nang isa sa lito last time, ang isa, nagagukod na kita sa Ginoo. Kung mag-abot ang mga pagpangangkat at pagtilaw sa aking pag-uwi, kung isa, nagagukod kita. Tsaka man po, isang nagagukod kita. Pero wala kita daling kamaan na ang hanggat sa Ginoo sa akin. Padayon sa paglakad, ay dito sa unahan, nagabulang ang kalipayahan. Dahil sa paglakad, so doon makita natin ang language na nag-mention nila in verse 3, bewildered, na ang buong silingon niya katalakon, kalibubon ang ilang mga ulo. No? Muna ang buhon ni Pero sa ila. And number 2, or asra sa makita natin rin, Pharaoh would say of the Israelites, they have lost their way. Ano? Natalang sila. Hindi sila kapalot, hindi sila maagi. They are wandering about in confusion. The desert was shut within, as in prison upon which the door is shut. Kadang-aanay sila kung sa wilderness, kadang-aanay sila kung sa prison sila. Kaya hindi sila nagawa, kumbaga, ma-order. Pero walang kapalo si Pero na ang Ginoo maalam at maalam. Panan sa Ginoo kung paano yan i-lastaron ng iyan ng mga kaanakan. And same thing to us. Our God is very wise. Our God is very good and very gracious sa atin. Kapalugin siya paano pinaglastaron. Basta nanood sa Ginoo sa atin, dahil sa paglikang, dahil sa paglakad, umuot ka lang niya. Umuot ka lang niya. Hindi ang Ginoo makaplastar sa atin. Di ba sa mga mabuhay? Umuot niya. Yang pinto sa mga mabuhay, ang Ginoo makaplastar. Hindi kita. May alam kita, maalam kita. Iyan ka sa Ginoo. Kaya nakaplastar sa tanan, Ginoo lang din. Yan ang challenge ng Ginoo sa Ginoo sa atin. Keep forward Christians. So number 2 nila, hindi lang ang language lang na manotice na ito. No? Bewildered, ang word na bewildered. Kundi ang number 2, notice the land here. We feel like that sometimes, like we're stuck or trapped in the wilderness, like we can't go forward. Napilo man natin sa kaluan, sa disyerto. Napilo man na. Kaya ang feeling sa mga Israelites, tapos na. Malambot na kita din ni Pero sa hari sa Egypt. Bukod sa inyong mga captain, sa inyong mga chariots, tapos na ubos ang nakalamata siya. Ano sa mayang pumod nila sa kay Moses? Anong pumod na kay Moses? Kung Moses, mas mahayot pa nga dito na lang kami ng esklabo kami sa Egyptians kaysa mga patay kami sa wilderness. Ako nang ilangan. Kaya bukod sa kay Moses. And sometimes ako man yan nato na pala dyan, na tumaakay namin kita sa tumasa wilderness. Nakakatahan kita sa mga pagtiraw ng pangangkat. Pero sa ihapon, ang hangkat sa Ginoo sa aton, padayon sa pagpanaw. Padayon! Padayon! Hindi maguntad.
na nag-bless mo mga balatsyado sa paglalangit sa inyo. There is something wrong within your heart. And sometimes, stuck trap kita. Na hindi na kita kahalin. No? Ito hindi na kita kabutwa. Wala na kita sa makita na except pa na prison kita. Sa amo ng ato na balatsyado. Next, hindi na they had a problem with the wilderness around them. Number 2, they also had a problem with world behind. Pero makita natin sa Exodus 14 verse 5 down to verse 9. Anong pinambalita sa verse 5 down to verse 9? Ang sinigtas sa mga sa Ginoo, now it was told the king of Egypt that the people had fled, and the heart of Pharaoh and his servants was turned against the people. And they said, why have we done this, that we have let Israel go for serving us? So he made ready his chariot and all his people with him. Also he took 600 choice chariots and all the chariots of Egypt with captains over every one of them. And the Lord hardened the heart of Pharaoh, king of Egypt, and he pursued the children of Israel. And the children of Israel went out with boldness. So the Egyptians pursued them with horses and chariots of Pharaoh, his horsemen and his army, and overtook them camping by the sea beside Pi-hahiroth before Baal-Zebon. Makita natin that they had also a problem with world behind them. Speaking sa Egypt, yan Egypt nag-portray siya sa worldly system. Nagpakita siya na ang Egypt before, nagpakita siya na ang ilang ginahimo, nag-a-abide sila kung ano ang kalalaan o kung ang mga ginagawi sa mga Egyptians dito sa Egypt. That is why sila sa Ginoo sa Moses, tipunon mo, mabalan mo ang pananaman sa limon niya, mapakon ko ako sa Egypt. Dapat atupon mo ako sa Red Sea. Amo na ang ambal sa Ginoo sa Moses. Then, Moses prayed, kung ano ang binangpa sa Moses, hindi po naman ginamalan, hindi na matama sa Egypt. Laman, pinito sila sa Egypt, esklavo sila dito. Sila ang nag-uupulan, kung mapunta sila ang uupulan, hinahanapin mo sila. Hinahanap. Eh, esklavo din sila. Pag hindi manami ang image sa Egypt sa ila. That is why sabi ni Moses, ipunan ang bali ang mga Israel noon, napapakon ko mo dali sa Egypt. Eh, grabe ang problema dali. Grabe ang world system din. Ako naman sa atong subong, ang atong world system man sa atong panahon subong sa atong era, hindi natin na-chilihan. Okay? Hindi natin na-chilihan. Even sa atong social media. Okay? Ano nagkakatapos sa bilyong na kalibutan? Ano ang system sa bilyong na kalibutan? Because we believe na mag-aabot mo sa point na ang bilog na kalimutan, mangingisa na lang ng gobyerno. One government, one religion, and one currency. Maabot na ang time. Nagsubok ka ba na amat na nagkagilang guyuhan, kagilang preparahan. Nga ang bilog na kalimutan, isa na lang ang pag-gobyerno. Sino rin ang mag-govern sa bilog na kalimutan? Christ. Siya ang mag-govern. Siya ang mag-leader sa religion. Hoping wala na natin. Hoping wala na natin. No? Hindi maabot ka sa ilang adlaw. No? Yang mag-rapture sa aton. No? Ito mga kung mag-rapture, wala madala ka tatanan. Kaya kung hindi kita madala sa rapture, dahil nandun mo lang muna, tatakanan sa 666, na part of the beast pala, dahil sa agtan.
ibaga kumedya ang pagkakaswanan mo, ang pagkadusnon mo, ang bago mo si Kristo, huwag dahil sa ulo. Boom! Itorture ka pa ng guro. Kahit may mga torture o torment ka makabo. Or basta matamaton, ukson sa lies of mo, matang ako doon, panitan ka, o manudan ka mag-torture. Basta ako na, hindi mahapos ang pagkabuhay sa 7 years of regulation after the rapture. Kung nasubok mo lang daan, sunuduhon mo na ang iyong mga kagawasan. Diba, sa mag-rapture mo, balik ang Ginoo sa pagkakita sa aton, may isa, duwa, tulong na mabilit sa aton, aluluoy ka, no? Sa pagkakubang, sa pagkumalahan, alisar, na away. Kaya ang worldly system subong, hindi na naman siya diyan. No? Every time we view sa aton na, every time we scan sa aton Facebook, ano? Kaya hindi na manapit na makita natin. Ito ang subong. Harap-harapan sa subong, no? Ginapos na sa buhay na sa kanila. Sa social media, kung ano, ginahimo sa tao subong. Hindi na ko mapadala pa rin ito maging bias. No? Pero sa tulo ng Israel, nananginan ko sa pagmamalahan ni former President Rodrigo Duterte. May araw ka, pinaka-the best ang Presidente ng Ilong ng Pilipinas, si FP Armando. Subukan tayo, wala handog. Wala handog sa Ginoo, wala handog sa Presidente, wala handog sa tao, sa otoridad. Wala handog sa Diyos. Ano niya sa buka sa Facebook? Ano na nakatago? Damo subok sa krimen, tungod sa kalain ng ulo. Tigisa na nag-ubos ang mga malansapon. 7 years old pa lang, ipatay tungod sa amonin. Nagkatuwa ang bata, ang estudyante. Even susunod sa salakyan, sa hindi sa hero na check, pwede na rin makaamo sila. Sa rubeta. Hindi ako nasubong ng sistema sa pinakalibutan. Pero mag-aabot sa point na kasi pasuntan na lang eh. Pasuntan na lang din kami sa tingin na lang. Bisan ano ang edad sa bata, pasuntan na lang. Para kasi itutulong sa iskilanan. Grabe, baka sa sistema sa pinakalibutan. Nagapanto sa budlayan, nagapanto sa hindi manami, tintangan, no? Ang hindi natin ma-intindihan. So ang mga ko sa Ginoo, ang problema sa unya sa mga Israelinon during sa ilang time sa Egypt, same thing to us. Gina-prison o gina-bandage kita mismo sa kalibutan. Hindi lang ako ang victim. Ako mismo biktima. All of us are victims. Tanan kita. Pero kung nang kanami minuutak, no? Gapon-vet sa akong mga pusuhon, no? Nabisan magpalayo ka sa Ginoo, ginubiya ko nagabutong balik sa aton. Ginubiya ko nagabalik, butong sa aton para magalakad kita sa iyo. So, they also had a problem with the world behind them. Good lie. Ang pagpapauwi ng kalimutan. Pero ano lang siya sa aton? Padayon sa paanaw. Bayin na sila. Padayon sa pagpapag. Ano naman kita natin? Egypt is consistently reminding us in the scripture of the flesh life. Amo rin ang pinapicture out sa Egypt before. Punog nun na pangabuhi. Flesh. Carnal life. Nag-Christian ka na, pero sometimes you are living as carnal. And the former life of bondage, nasa muna, narakas muna sa naputos ka, nabandage ka, nagapos ka. Pero sa gihapon, pinapalitan mo ang mga former life. Former life. As the Egyptians, also the children of Israel here, we take note of the fact that
nilalambuton ang mga Israelites. Nagawa na ang pinay mo sa kalimutan sa ato. Napakita mo sila na gusto kita punsod. Gusto kita presohon sa kalimutan. Na gusto kita lambuton sa kalimutan. Agol mapunta ka na at agol magpalayo ka na sa iyong Ginoo na inaalaga. Mahulog sa Ginoo, tuwag nila. Hinahanglan na ang discernment din sa pulong sa Ginoo. They had been owned by Egypt. They had been overtaken by Egypt. And letter C, they had been problem with a worry with them. Ang problema man nila, tungkol na nagkakabalaka sila. Kaya kung ano pala isang problema natin, ang ating mga pagpalibong. Lamang kita isa sa libong. Lamang kita worries. Pwede man namin na lamang kita worries. Nagkaka-stress lang kita dyan. No? Nagka-stress kita dyan. Sobrang makita na ito ng problema sa mga Israel noon. Ang pagkabalaka mismo makakita na sa may verse 10. No? Sabi ka ng pagkabalaka. Kaya makita natin nila, no? We see the indications of the multitudes of worrying. Grabe. Hindi lang nila isa, dua, tatlo, kundi multitudes of worries na may ara sila. Nakita ba yan sa may verse 10? Ano talaga sa may verse 10? Ang balik sa may verse 10. And when Pharaoh drew near, sa nagapalapit na sila Pharaoh, the children of Israel lifted their eyes, and behold, the Egyptians marched after them. So they were very afraid, and the children of Israel cried out to the Lord. Grabe ang ilang kabalaka. Grabe ang ilang handog. So multitudes of glory. Ang isa mo man sa atin, so no? Pag-agulang sila kita sa mga kilaw sa kapatid. Tuloy na tulungan kita sa lahat mga worries sa kanila. And also number 2, have an indications of Moses worrying. Even Moses. Walang kaman. So, Christians, keep forward. Let us keep forward. Hindi ipagpunta, hindi malayo sa pag-tanaw bilang mga Kristuhan. So, ito na ang ating story sa day, no? Maliwanag na rin, kailangan pa rin isang next lang na prinsipal na atong marungan. Keep forward, Christians. God bless us all, and may the Lord bless His word in each one's heart. Let us pray. Ginoo ko salamat din sa pag-remind sa ating sininaagasan ng mga pulong. Wala kami isang rason, Ginoo, para magpunta natin sa pagpanaw bilang mga Kristiyano. Hindi lang ang mga pagkilaw, kung nagpupunta sa mga kabuhi. Kundi Ginoo, may mga challenges na dapat naman nagaan sa positive na response. Nakilala ko naman din yung mga testings hindi sa among mga kabuhi bilang gusto namin. May Ginoo na mga anak-animos, may mga barangays, may iglesia, dito sa Faith of the Church, magkapadaan din sa pagpanaw para sa imo at para sa imo kanya. Kung iwagin mo ang kasasamon, magbuling kami sa mga pagpanaw. Sa ngalan ni Jesus, sa kawas ng Espiritu. Amen. Salamat.